warriors, oh God. We thank you for everything, oh God. And as we listen to your holy word, we pray, oh God, as you have heard our beloved parents in you, we pray, Father, to forgive all our sins, all our shortcomings. Touch our hearts, oh God. Make us understand your holy word. Help me bring forth your message with your love and your power. For without you, we are nothing. Remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And everybody say amen. Praise the Lord. God bless you. You may be seated. 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Hebrews 13:7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, as faith following the end of their considering the end of their conversation. 1 Thessalonians 5:12 and 13 says, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Tagalugin natin para ating maintindihan. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin, kaya binabanggit ang pangalan, amen, ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig, dahil sa kanilang gawa magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. We give double honor, respect, and remember and cherish the precious memories of our beloved parents in the Lord, our beloved pastor. Hallelujah. Honorable Pastor Willis Almeida, the anti prophet of God, and our beloved and Pastor Linus Almeida, na sa piling ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Psalms 112:6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Amen. Hallelujah. We greet everyone a happy and blessed 25th victorious Talipa of his mission anniversary, and also our webcast viewers who are watching right now, our beloved brethren all over the world, in San Francisco and Houston, Texas. God bless you. In Europe, Middle East, Asia, mga minamahal, mag-isa mga probinsya sa oras na ito na hindi nakarating. God bless you. Amen. Hallelujah. We greet all the beloved Almeida family all over the world, or all our family, my dear beloved Ate Peach. We thank God. Hallelujah. And beloved Minister June, and we are so much blessed to see you here, to be with you here. Amen. Hallelujah. Celebrating with you. We thank God for another answered prayer. Amen. Yes, amen. Parang double celebration. Amen. Right. Hallelujah. That Amen. they are here with us. We thank God. Also, beloved Ate Tat, my dear sister, and my brother Bishop Luke. Amen. Hallelujah. And their children, and Ate Laiki, Rick. Praise the Lord. And all our younger siblings and in-laws and nephews and nieces. Too many to mention, mga minamahal. Amen. Sa akin pa lang, parang mahigit 16 na yata kami. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank God. We're so much blessed and happy to be with you, to see all of you, our beloved brethren, and beloved Bishop Smith. We are so much blessed. Amen. Hallelujah, that you were here with us. Amen. Hallelujah. Praising, worshiping with you, with AWCF delegates. And to all our beloved workers, beloved preachers, ordained preachers, beloved brethren, God bless you po sa lahat ng mga volunteers natin. Walang kapaguran, mga minamahal. Para kaming mga sundalo na naghihintay ng laban, ng gera, mga minamahal. Right, amen. Ito yung pagkakataon na yun, mga minamahal, na Yes, tuwing Lord. anniversary, hinahanap-hanap ng katawan yung pawis, yung pagod, Right, yung puyat. amen. Kaya pagdating sa Amerika, napakalungkot, mga Right, minamahal. amen. Lahat gusto pumunta ng Pilipinas. Hallelujah. Hallelujah. We're so much blessed to be here with you Amen. today. Amen. Na may kalakasan pa tayo. Na tayo nakatayo pa, mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Na alam natin, anytime soon, magbabalik ang mahal na Panginoon. Hindi natin hawak ang bukas. Maging ang ating buhay, hindi natin hawak. Diyos lang nakakaalam, mga minamahal. Kaya sa mga pagkakataon na ito, ating sinasamantala na tayo magkasama-sama, amen. Upang gunitain ang dakilang gawa ng Diyos.
We must be grateful every day of our lives, every moment, every minute of the day, na tayo ay nasa buong-buong katotohanan. Amen. Na meron tayong pinag-uusapan na himala. Amen. Meron tayong ginugunita na dakilang gawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin may patotoo, mga minamahal. We thank God for that. Hallelujah. Bago ko makalimutan, I want to greet my sweetheart, Christine. Amen. Hallelujah. And our children, Amen. James, CJ, baby, for Aki and Elena in Houston, Texas, and Mima also. You're watching right now with our beloved brethren. Hallelujah. Jamie Ann and Christian, baby Mariah and Azariah, praise the Lord. We thank God na bagamat may injury si Jamie Ann, putol yung ACL ng ACL niya sa kanyang tuhod, mga minamahal, na gawa pa niya makauwi ngayon, mga minamahal, sa awa tulong ng mahal na Panginoon. And we thank God for our children, Yana Kim, and Wildy Paul, and Cyrene, and baby Hezekiah. Early this morning, during our rehearsal, hindi pa tapos yung rehearsal, tumawag sa akin ang aking anak na ipapacheck nila si baby sa hospital kasi hindi daw makahinga. Nagkaroon ng I don't know kung pneumonia yun, mga minamahal. Phlegm, hindi makahinga yung bata, iyak ng iyak, hindi makatulog. So finally, they went to the hospital last night. Pero nag-waiver sila, ayaw nilang i-admit yung bata. Ito ay isang patotoo, mga minamahal. Dakila ang Diyos na ating sinasamba. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. So, inadmit, ayaw palabasin ng hospital, daw nag-waiver na. Kailangan daw mag-double bill kasi wala daw billing nung ganong oras, mga minamahal. Kaya, ang sabi ko, after rehearsal dito, dumiretso ako, walang kumukontak sa akin, walang update. So I was worrying. Ang ginawa ko, kagaya ng madalas ko ginagawa pag may mga problema, I was pleading with God, I was praying while driving. Nandun ako sa expressway, mga minamahal, madaling araw, hanggang sa makarating ako sa hospital diyan sa Bulacan. And pagdating doon, hindi makahinga, hindi maiupo yung bata. Fasting tayo for the last several days. So linay hands ko yung bata, mga minamahal. Maya-maya, kanyang linabas yung kanyang plema, mga minamahal. Sorry for the word. Talagang totoong panalangin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala kaming maibibigay, maipapayo sa mga bata, kundi yung legacy of faith na iniwan sa amin ng aming mga magulang sa iyo. Na mula noon hanggang ngayon, yun ang aming inaasahan, yung pananampalataya sa Diyos. Totoong pananampalataya na nakita namin sa aming mga magulang, mga minamahal. And after a while, talagang hindi pa rin may upo. Naiirita na yung bata dahil dun sa sinaksak na swero, mga minamahal, dumudugo na, ayaw pantanggalin ng mga nurses. Hihintay pa yung doktor, sabi ko yung doktor, tulog yan. Maghihintay tayo ng wala pag may nangyari sa bata, kayo ang sisisihin ko. Pinatanggal ko mga minamahal kahit ayaw nila. Sabi ko, we are living by faith. Yung mga anak ko, yung 4 na anak namin, hindi na hospital yan. Na hospital man, pinull out ko dahil nung kabataan namin, dinala ng aking biyanan sa hospital dahil hindi rin makahinga, may asthmatic bronchitis si James, yung aming panganay. And nung 2 weeks na walang nangyayari, sabi ko, kami naman, pananampalataya sa mahal na Panginoon. And we prayed sa telebisyon, mga minamahal. Replay na program natin sa Channel 13. Sumabay ako sa panalangin. That was Thursday. Sa panalangin ng ating mahal na pastor. Replay program natin to, mga minamahal. Pagkatapos ng panalangin, sinuka niya yung maraming bara sa kanyang dibdib. Yung kanyang lagnat na napakataas, ito'y biglang nawala, mga minamahal. Yun ang aming pinanghahawakan. Sabi ko sa anak ko, ako, kalahating siglo na
sa mundo. Hindi kami, by the grace of God, hindi kami na hospital, mga minamahal. Nagtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Secret lang yung age. Kalahating siglo lang. Mga minamahal, para hindi nyo malaman. But we thank God for the miracle. Yun ang ating pinanghahawakan lahat. So sa mamatay, sa mabuhay, sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo magtitiwala. Ang Diyos ang ating pagtitiwalaan, mga minamahal. Inilabas namin kaninang madaling araw, alas 5 ng madaling araw. Ngayon yung bata kasama namin dito. Sabi ko, kahit anong alaga natin, ayaw nating padapuan ng sakit. Dadapo at dadapo yan. Mas maganda magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Siya naman ang may hawak ng ating buhay. Ang Diyos naman ang may akda ng ating buhay. Tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat ating nasasaksihan ang dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay ngayon, mga minamahal. Palakpakan natin ating pinamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Jeremiah 33, verse 3, praise the Lord. From the book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Dito po sa Jeremias, Kabanatang 33, ang talata ay 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. This is the faith that we have. Amen. If you put your trust in God, He will show you wonders and miracles. We serve a mighty and living God. Hallelujah. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. A God you can talk to. Amen. He will answer. As sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo nagkamali ng ating pinuntahan na kongregasyon. Sapagkat hindi rin daw tayong pumili sa Diyos. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Kaya nagkaroon ng dakilang misyon sa Hulusulo sapagkat marami ang mananampalataya daw pero hindi alam ang salita ng Diyos. Amen. Yung mga pinanggalingan nating mga relihiyon, linggo-linggo, minsan twice a week pa, nagsisimba. Hindi maintindihan kung comedy barbay na pasukan o political rally, mga minamahal. Kaya ang tao walang alam sa salita ng Diyos. Hindi marunong magtiwala sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi sila marunong manalangin na kagaya ng ating panalangin ay tinuro sa atin nating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang misyon sa hulusulo ng ating mahal na pastor ay upang ipabatid sa tao na may Diyos, amen, na dapat nating paglingkuran, na may Diyos na tutugon sa ating mga panalangin, amen. Kung ikaw ay nasa buong katotohanan, nasa totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay hindi lamang nabubuhay para sa kanyang sarili. Romans 14:7, praise the Lord. The book of Romans chapter 14, verse 7. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, talatang 7, sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Amen. So this passage reminds us of the interconnectedness of our lives and the importance of considering others. We are called to live in a way that reflects our love for God
and our love for one another. Amen. Recognizing that our actions impact those around us. Amen. Sa lahat ng ating ginagawa, in all that we do, we should strive, ating pagsumikapan, mga minamahal, to honor God and serve others. Ito ang eksaktong ginawa ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, ng ating katungkulan, ng katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Nakita natin yan sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya inaalala natin sapagkat sila ay nakasunod sa utos na mahal na Panginoon. Kinasiyan sila ng banal na Espiritu Santo. Kaya nung sila ay nagsalita, ating napakinggan, kinasiyan ng banal na Espiritu Santo, lumakip ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia sa ibabaw ng daigdig na to, ang katungkulan ng tao, Ecclesiastes 12:13 and 14, and let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. That's one. And keep His commandments. Hallelujah. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amen. Ito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 12, talatang 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa mga naghahanap pa, lalo sa mga kabataan, ano ang purpose ko sa buhay? Kung ano-anong iniisip sa kinabukasan, paglabas ng bahay, nasa gasaan, patay. Dahil hindi marunong matakot sa Diyos. Every minute, every second of the day, marami ang namamatayan ng katotohanan, mga minamahal. Dalawa lang daw ang ating katungkulan. Fear God and keep His commandments. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. That is the purpose of life. Amen. Hindi tayo nasisiyahan na tayo namulat sa buong katotohanan at alam natin ang ating katungkulan sa ibabaw ng daigdig na maglingkod sa Diyos. Amen. Nang may buong katapatan na hindi tayo nabubuhay lamang sa ating sarili. Amen. Dapat tayo ay may pinaglilingkurang Diyos. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, whom shall I fear? Sino ang ating katatakutan sa ibabaw ng daigdig habang tayo ay nabubuhay? Ang hinaharap ba, ang kinabukasan ba, mga minamahal? Ang pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin. Amen. Ang hamon ba sa buhay ang dapat nating katakutan, ating isipin? Ang mga masasamang loob na pumapatay ng tao, mga minamahal, yun ba ang ating dapat katakutan? Amen. Ang ating mga utang ba, mga minamahal? The cares of this life, yun ba ang dapat nating katakutan? Hallelujah. Psalms 27:1 says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Wala tayong ibang katatakutan. Ang Panginoon ay ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon Right. Amen. ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Anong katatakutan natin? Maging kamatayan man, hindi mo dapat katakutan. Yan ang itinuro sa atin ng ating mahal na pastor. Yan ang ating natutunan sa peace mission ng mahal na pastor. Hindi niya kinatakutan ng kamatayan, kanyang hinarap ang mga leon. Hallelujah.
Nagtagumpay ba ang mahal na pastor? Amen po ba? Hallelujah. Yun ang ating sinusundan, yung yapak ng mga magulang sa mahal na Panginoon na kinasyan ng Banal na Espiritu Santo, hindi pa naginip ang kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi pa naginip ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi pa naginip ang mga karamdaman na pinagaling ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi guni-guni, mga minamahal. Yung iba na naginip pa, baka binabangungot. Tayo nabubuhay sa katotohanan Right, amen. na kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Sino ang ating katatakutan kung kasama mo ang mahal na Panginoon? Wala nang iba, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi pa ng Biblia, at huwag kang matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa Kanya na makapagwawasak ng parehong kaluluwa at katawan sa impyerno. Mateo 10:28, English po. Matthew 10:28. Gospel, Matthew chapter 10, and the verse is 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Amen. Hallelujah. Dito po sa aklat ni Mateo, kabanatang 10, ang talata ay 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus, ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan Right, sa impyerno. amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito pinapatapang tayo, mga minamahal. Ano man ang ating kaharapin sa kinabukasan, wala tayong katatakutan. Imagine, hingin ko ang atensyon nyo, mga minamahal. For the last few weeks, binabaha ang Metro Manila. Just a few days ago, naipit kami dyan sa Araneta Avenue, mga minamahal. Araw-araw umuulan. October 5 ngayon. Right, amen. Inulan ba tayo, mga minamahal? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hindi ba natin mapapapurihan ang mahal na Panginoon? Hallelujah. Nalugod ang langit, nalugod ang mahal na Panginoon sa langit, mga minamahal. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung hindi magpupuri ang tao sa Diyos, nandyan ang baha, nandyan ang kalamidad, nandyan ang mga lindol na magpupuri sa mahal na Panginoon. Ang Right, baha, amen. ang ulan, ang bagyo, mga minamahal. Nakasulat sa banal na kasulatan. Pero itong araw na to, mga minamahal, kung gaano kalakas ang ulan sa Fairview, Quezon City, dito, pinandungan pa tayo ng makapal na ulap para hindi tayo mainitan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Every time na nagsasagawa tayo, nagsaselebrate tayo, nalulugod ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa ating pagkakaisa, mga minamahal, sa ating pagdalo dito, sa ating fellowship, pinagpapala na tayo ng mahal na Panginoon sapagkat narito tayo upang magpasalamat, dakilain ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Mula nang nagsimula ang ministeryong ito, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hindi namin nakitaan ng takot. Kahit sa kagutuman, hindi sila natakot. Right, amen. Pag walang makain, sila'y nag-aayuno. Patuloy na nagpupuri Hallelujah. sa mahal na Amen. Panginoon. They were never a murmuring Christian. Tandaan natin yan, mga Right, minamahal. amen. Hindi sila kailanman nagreklamo sa kanilang sitwasyon, sa kahirapan. Hallelujah.
They fully trusted in God. Amen. Hallelujah. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for them that love God, who are called according to His purpose. Lahat daw ng bagay nagkakalakip-lakip para sa kabutihan mo. Huwag mong tingnan ng negatibo. Tingnan mo ang kabutihan ng Diyos Amen. sa buhay mo. Huwag mong tingnan ang kapwa mo, mga minamahal. Kanya-kanya tayong lakad. Right. Amen. Kanya-kanyang pagsusumikap. Kanya-kanyang kaligtasan. Hallelujah. Hindi tayo nagpapadala sa pasaring, hindi tayo nagpapadala sa komento ng tao dahil hindi tayo nabuhay dyan. Hindi nabuong banal na iglesia Yes, ng amen. Diyos. Dahil sa pananaw ng ibang tao, hindi po. Right. Ang katotohanan ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang katotohanan na sila ang linangisan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Hallelujah. At kung ang Diyos ang nag-akda ng banal na gawain na ito, hanggang sa pagbabalik ng Yes, Diyos, amen. kasama natin ang ating Hallelujah. mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ng isang malakas na palakpakang mahal na Panginoon. Hallelujah. Mag-i-skip ako ng ilang pages, mga minamahal, sapagkat lumalalim ang gabi. Though napakasarap pag-usapan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Yung nangyari sa Talipa, Hulusulu, mga minamahal. Akala ng tao dun lang kumilos ang mahal na pastor. No. In the 1980s, kaliwat kanan ng assassination Right. ng mga komunista sa mga sundalo, maging sa mga Christians. Minamasaker mga minamahal noong unang panahon. Diyan sa Mindanao, ang mga Kristiyano tinatakot. Dahil ang kanilang ideology ay walang Diyos. Kaya naglunsad ang ating mahal na pastor ng krusada na communism is Satanism. Walang ibang lumaban sa komunista nung dekada 80, mga minamahal. Mga bata pa kami. Kung hindi totoo ang Diyos, Yes, amen. habang nagmamarsya, pumupulang daan sa Metro Manila dahil sa mga aktivista, dala-dala nila yung mga pulang bandera. Right, amen. Mga Mayo Uno, mga aktivista na nagpapagulong sa nagpapakamatay, nagpapasagasa sa mga Right. buses, sa mga jeepneys, hinaharang nila para matigil ang komersyo, mga minamahal. Pinaparalyze nila ang ekonomiya Right. ng Maynila. Ginugulo. Walang ibang pastor. Marami nagkiklaim ngayon dahil tapos na. Right, amen. Mahina na Right. ang NPA, mga minamahal. Maging ang mga rebeldeng mga Muslim na ating mga kapatid sa Mindanao, mga minamahal. Amen. Ngayon na lang ang may mga nagkiklaim dahil wala na mag-assassinate sa kanila. Naubos na. Right, amen. Yung iba, sundalo na rin. Hallelujah. Nagpa-absorb na sa Philippine military, mga minamahal. Pero nung panahon na yun, maraming takot. Maging ang mga komentarista sa radyo, sa telebisyon, hindi nila kayang labanan ang mga komunista. Maging ang ating mahal na pastor, pinadalhan pa ng barong na itim at nagtetret na papatayin ang mahal na pastor at ang lahat ng kanyang buong sambahayan. Pero hindi natakot ang ating mahal na pastor. Hallelujah. 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 Nandun kami sa Central Park, karay-karay kami mga anak. Umulan, umaraw, mga minamahal. Araw-araw nga, nagkukursada, gabi-gabi. Umuwi Right. kami, basa. Gabi-gabi, natutuyuan na kami sa kalsada. Right, amen. Inaalala natin, baka ating nakakalimutan, hindi ito panaginip. Yes, amen. Dahil maraming delusional ngayon, mga Right, minamahal. amen. Maraming nananaginip, panaginip lang yun. Amen. Hanggang doon na lang yun. Right. Ito, kami buhay na saksi sa nangyari, amen, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Humina ang komunista. Hindi tinantanan ng ating mahal na pastor. Kagaya ng sinabi ng mga prayer warriors kanina.
Napakatabang ng mahal na pastor sa telebisyon, pinagre-rebuke yung mga Abu Sayyaf sapagkat ang kanilang ginagawa, yung kidnapping and everything, mga minamahal, talagang napaka-terroristic yung kanilang mga activities. Rebuke. Nung nakita sila sa personal, mas lalong matapang pa ang mahal na pastor. Hallelujah. Hallelujah. Kung hindi ka lingkod ng Diyos, hindi mo gagawin yan. Ngayong panahon na to maging sa Amerika, mga minamahal, pinapasok ang mga Christian churches at mamamaril, mass shootings. Mga makakaliwa. Yan ang ginagawa nila doon. Kaya takot ang mga Kristiyano sa Amerika, mga minamahal. Right. Isa sa mga matapang na nakikipagdebate si Charlie Kirk, pinatay, pinaslang, inassassinate. Dahil siya nakikipagkatwiranan, mga minamahal. Imagine that. Pero kakaiba sa ating banal na iglesia, pinasok Amen. yung mga namumugot ng tao, Right. ng leeg ng tao, mga minamahal. Ipinapaalala natin sa lahat, we must remember God's marvelous works Hallelujah. in His church. Wala tayong pag-uusapan, walang ibang agenda ang Jesus Miracle Right, Crusade. amen. Kundi tayo ay pangalagaan, Hallelujah. tayo ay maligtas, amen. Right, At amen. magligtas pa ng maraming kaluluwa hanggang sa Hallelujah. pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Amen. So we must listen to the Word of God. The life that we have is fleeting. Ito'y pansamantala. Sandali lamang ang ating buhay, mga minamahal. Ang kaalaman na ating linikom sa buong buhay natin, na kayamanan na pinaghihirapan ng sanlibutan, baliwala yan kung wala ka sa mahal na Panginoon. Pero kung may kayamanan ka at naglilingkod ka sa Diyos, may bonus ka, amen. Amen. Dahil ang Diyos din daw ang nagbigay ng kapangyarihan sa iyo na yumaman. At alam natin, saan gagastusin ang mga kayamanan na yan, yan ay para sa pagliligtas ng maraming Amen. kaluluwa. Amen. Hallelujah. Ano bang legacy ang ating iiwanan sa mundo kung hindi pa magbalik ang mahal na Panginoon? Mag-akay tayo ng maraming kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, huwag tayong tumigil, huwag tigilan ang pag-share ng Word of God. Hallelujah. Huwag nating tigilan, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi rin tumitigil ang apoy ng impyerno. Ang langit ay nandyan pa rin kahit anong sitwasyon mo sa buhay. Galit ka o hindi, ang langit ay langit pa rin. Ang impyerno ay impyerno pa rin. Mainit pa rin sa impyerno. Tingnan niyo yung mga bulkan, yung Mayon Volcano, mga minamahal, mainit pa rin. Naglalagablab pa rin yung apoy sa ilalim ng bulkan na yan. Ng mga bulkan at ngayon nag-aalburuto, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Kaya anytime, hinihintay ng gobyerno yung the big one dito sa Metro Manila. Anytime soon, darating yan. Hallelujah. Atin bang katatakutan? Hindi po. Ang sabi nila, on the spot, pag tumama ang big one sa Metro Manila, 50,000 katao ang mamamatay. Nasa fault line. Sa kanilang pag-aaral, yung mga tatamaan ng mga bahay, mga buildings and everything. Along its path, mga minamahal, 50,000 katao. Imagine that. Hallelujah. Naalala ko noong 1990s, ang sabi ng mahal na pastor, kung bukas, nasa Luneta tayo noon, kung bukas maglilindol at hindi mo tinanggap ang mahal na Panginoon, impyerno ang tungo mo. Kaya tanggapin mo ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Dahil hindi pinangako ang bukas. Yes, amen. Hallelujah. Kinabukasan po ba yun, beloved Kira? Kinabukasan, Monday, lumindol. 3,000 ang namatay sa Pilipinas. Right, amen. Hallelujah. Yan ang katotohanan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Napakarami natin pag-uusapan ng mga himala, mga minamahal. Ang dami ko nang iniskip. Dahil yun ang dapat natin pinag-uusapan. Hindi yung kasiraan ng ibang tao. Tayo mahina, tao lang tayo. Nagkakamali ang ating kapwa, tayo nagkakamali din. Amen. Walang perpekto, kaya tayo narito lahat. We are broken. Amen. We were broken.
That's why we need Jesus. Right. Amen. Pag nakita mo yung kapwa mo nangihina, tayo, sabi sa Biblia, tayo magpaalalahanan, mga minamahal. Tayo magmahalan. Amen. Lahat tayo mahalaga sa paningin ng Diyos. Tandaan natin yan. Ang mahal na Panginoon. When you think about it, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya'y nagkatawang tao. Binayubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Therefore, lahat tayo mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Our mission is still the same. Huwag makinig sa sabi-sabi. Makinig ka sa tinig ng mahal na Panginoon. Amen. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi tayo mabubuhay sa pananaw ng ibang tao, mga minamahal. Maglingkod tayo na may katapatan sa Diyos. Kung iniibig mo ang Diyos, amen, iniibig mo yung kapwa mo, wala nang ibang agenda kundi yung kaligtasan natin. Hallelujah. The theme of remembering God's marvelous works, it is woven throughout the scriptures, and many verses speak to God's wonders, faithfulness, and the importance of recalling His deeds. Psalms 78, 4 up to 7. Praise the Lord. The book of Psalms, chapter 78, from verse 4 up to verse 7. We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and His strength, and His wonderful works that He hath done. For He established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, Hallelujah. but keep His commandments, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Praise the Lord. 47 po. Sa aklat po ng mga awit, kabanatang 78, kabanatang 4 hanggang 7. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isa-isa-isa sa sali ng lahing larating ang mga pagpuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kaligagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagdakda ng katutusan sa Israel na kanyang iniutos sa aming magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak upang maalaman ng lahing darating sa makutid bagay ng mga anak na pinanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak Hallelujah. upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kaniyang mga utos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Shout hallelujah. Hallelujah. Upang sa 8 po sa Tagalog, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Amen. Ito po yung warning. Sa talatang 8 po, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi, isang lahing di nagtaglay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Ibabad lang po natin ang verse na yan dyan, mga minamahal. Yung 788 sa Tagalog, ating pagbulay-bulayin dyan sa screen, mga minamahal. Lyrics group kindly.
At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang na may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing hindi naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diway hindi tapat sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ating bahala, Panginoon. He is worthy to be praised. Amen. Hallelujah. So may responsibilidad ng bawat isa sa atin, ng bawat henerasyon na darating, na ating ipaalam sa ating mga anak, anak ng mga ating anak, ang dakilang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Yun ang pinag-uusapan. Hindi yung, Mare, ano bang bago dyan? Anong bago sa ating kapitbahay? Hindi po yun, mga minamahal. Galit ang Diyos sa mga chismosa. Ang pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Amen. Sabi pa ng Psalms 105:1-5, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Sing to Him, sing psalms to Him. Talk of all His wondrous works." Amen. "Glory in His holy name. Let the hearts of those who rejoice who seek the Lord. Amen. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Remember His marvelous works, which He has done, His wonders and the judgment of His mouth." Amen. Yun daw ang ating inaalala, mga minamahal. Di ba napakasarap sa ating damdamin na alalahanin ang kabutihan ng Diyos? Na tayo'y gumigising sa umaga, ginigising pa tayo ng mahal na Panginoon. Kasama ang ating sambahayan, mga minamahal. Hindi ba natin mapapapurihan ang mahal na Panginoon? Hindi ba tayo maglilingkod na may katapatan sa Diyos? Na may pagpapasalamat sa Diyos? Hallelujah. Na wala naman tayong ginawa, mga minamahal, para ating makamit ang kaligtasan. We are not worthy. No one is worthy, mga minamahal. But because of the grace and mercy of God, we are here. We are talking Hallelujah. about His Right, goodness, amen. His marvelous works in our lives. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 2 Timothy 1:9 says, "Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began." Hallelujah. Dito po si 2 Timoteo, kabanatang 1, talatang 9. "Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng panahong walang hanggang." Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bago pa lalangin ang mundo, mga minamahal, nasa isip na tayo ng mahal na Panginoon. Hindi ba tayo nagagalak dyan, mga minamahal? Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon dahil siya tumawag sa atin, amen. Napakabait na mahal na Panginoon. Hindi tayo ginawang robot, mga minamahal, na sunod-sunuran lang. Binigyan tayo ng free will para ibigin natin ang Diyos sa sarili natin. Mga minamahal, hindi tayo pinilit na mahal na Panginoon, ibigin mo ako, hindi. Tayo mismo. Dahil nakita natin ang kabutihan ng Diyos, narito tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos, mga minamahal. Maging ang mga anghel, binigyan ng free will. 1/3 of angels sumama kay Lucifer, mga minamahal. Nasa langit na sila, linikha ng Diyos. Naging demonyo pa. Kaya tayo'y narito, pinagpalang lubos, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan natin ating mahal na Panginoon.
Ang sabi ng banal na kasulatan, gaano na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ganun din sa kanyang mga linangisan, mga minamahal. Imagine in Revelation 15:3-4, ang lingkod ng Diyos na si Moses, ang kanyang awitin inaawit sa kalangitan, mga minamahal. Wala na si Moses for thousands of years. Right. And yet, binabanggit pa rin sa banal na Yes, kasulatan. amen. Sa bagong tipan, Revelation 15:3-4, they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Singers kindly. Just and true are your ways, O King of the saints, who shall not fear you, O Lord, and glorify your name, for you alone are holy. For all nations shall come and worship before you, for your judgment have been manifested. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 15, ang talatay 3 at 4. At inawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay mga hayag. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin mahal po na malapit na pa tayo magtapos. Hallelujah. Minsan lang ang 25 years anniversary. Amen. Hallelujah. Tayo pinagpala sa iglesia ito sapagkat ang ating paglilingkod ay hindi sayang. Hindi tayo nagbabakasakali. Tayo'y siguradong-sigurado, mga minamahal. Mamatay, mabuhay. For to me, to live is Christ, Right, amen. and to die is gain. Hallelujah. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Ang Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa mga baguhan, sa mga nagmamasid, hindi kung ano-anong inimbento ng mga doktrina. Ang doktrina na ipinapangaral dito is straight from the Bible. Hallelujah. Nasa banal na kasulatan. Lahat ng ipinapangaral, ang ating pagsamba, pagpupuri, paglilingkod sa Diyos. Walang bagong inimbento. Ito ay hango sa Biblia. At kinasiyahan ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 2:4 and 5. 4 and 5, rather. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Ano man ang iyong marinig, ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 4:20, ating sunod, mga minamahal. For the kingdom of God is not in word, but in power. Narinig natin lagi, mga minamahal, action speaks louder than words. Amen. Self-explanatory na yun, mga minamahal. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos kumikilos sa banal ng ministeryo ito. Kumikilos sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, Hallelujah. hindi ka na magbabakasakali. Baka sakali, katotohanan yung sa kabila. Hindi po. Dito, nakita na natin. Sigurado na, mga minamahal. Nasa buong katotohanan na ano man ang mangyari sa daigdig, sa kinabukasan, sa kaguluhan na nangyayari sa ating paligid. Right, amen. Ano man ang ingay sa mundong ito, ang mangingibabaw ang dakilang gawa ng Diyos, His marvelous works. Hallelujah. So,
sarap, mga minamahal, na maglingkod sa Diyos. Napakasimple lang, kindly singers and musicians. Napakasimple lang ng gospel ng mahal na Panginoon. Ang sentro ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ay nakasentro sa pag-ibig, mga minamahal. Repentance. Sa love, repentance, and faith. Doon nakasentro. Napakasimple ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi ng Matthew 22:37 up to 40, you must love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. The second is like it. You must love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depend on these two commandments. Hallelujah. Or there is Jesus emphasized the necessity of repentance and faith, inviting people to turn from their sins and believe in the good news. Amen. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Mark 1:5. In Tagalog po, magkasunod na basahin, Matthew 22:37 up to 40, Mark 1 and 15. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat po ng Mateo Kabanatang 22, talatang 37 ng 40. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawang katulad na ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, inauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po sa Marcos, Kabanatang 1, talatang 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So ating naintindihan, mga minamahal, bakit pumunta ang ating mahal na pastor sa Hulusulu, sa Peace Mission, para ipakilala sa tao na may Diyos. Hallelujah. May Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na hindi tayo singaw lamang, mga minamahal. Sabi nila, Big Bang, nabuo ang mga planeta sa kalawakan, nagkaroon ng araw, ng buwan. Ang unggoy naging tao, hanggang ngayon may unggoy pa rin. Hindi naubos. Hindi naging tao. Kawa-awa ang mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung pag-ibig ng Diyos, ganun yung pag-ibig ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Pag-ibig ng Diyos sa kaligtasan natin, yun ang ilinagay sa puso ng ating mahal na pastor. Kaya ganun na lamang pala ang kanyang tapang sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, na lahat ay lumapit sa Diyos, magsisi. Pahalaga ng kaligtasan, naalala ko nung unang panahon na sinasabi ng mahal na pastor sa bayan sa Novaliches nung nagkukrusada. Araw ng krusada, mga nagbabasketball, walang pakialam sa salita ng Diyos. Pinupuntahan ng mahal na pastor. Yung bola, isushoot mo dun sa net, palakpakan yung mga tao. Anong pakinabang, mga minamahal? When you think about it, pasahan sila ng bola. Bola pa rin yun. Ito kaligtasan, mas mahalaga sa lahat ng bagay. Sa ibabaw ng daigdig, pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Wala nang ibang pinakamahalagang bagay kundi ang kaligtasan, ang gantimpala ng kaligtasan na meron tayo, mga minamahal. Yung iba, dahil may hinihintay na mga panuurin, pag araw ng Friday, hindi dadalo.
sa gawain. Nakakalungkot na bagay. Ang sabi ng mahal na pastor lagi, ang sabi ng mahal na Panginoon, I love those who love me. Kilala ka ng Diyos dahil kilala mo ang Diyos. Tapos tatawag ka sa mahal na Panginoon, hindi ka nga naglilingkod sa Diyos na may katapatan. Iniimbut mo yung araw na para sa Diyos, maging yung ating matapat na paglilingkod sa mahal na Panginoon. May reservation pa, mga minamahal. Tapos sasabihin, hindi naman ako tinutugon ng Diyos. Tanungin mo ang sarili mo, mga minamahal. Sapagkat milyon-milyong nagpapatotoo na miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. All over the world ang magpapatunay na pag minahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. We must serve God faithfully. 2 minutes na lang, mga minamahal. Ang sabi ng Luke 9:23, if you want to follow Christ, deny yourself, take up your cross daily and follow me. Hallelujah. Do not be a follower of those who mocks God. Amen. God is not mocked. Amen. Do not be a partaker of their sins. Amen. Ikaw na totoong Kristiyano na tinugon ng Diyos sa mga panalangit, langit ang ating destinasyon. Samantalang yung mga iniidolo sa sanlibutan, ang gusto nila pumunta sila sa impyerno. Tayo, langit ang ating punta, mga minamahal. So, lahat tayo may isang spirito. Isa lang ang ating pananaw, amen. Puro kabutihan na ginawa ng Diyos. Batas na ginawa ng Diyos na dapat sundin natin, mga minamahal. Hallelujah. Yung lawlessness, karumal-dumal sa mahal na Panginoon. We need to follow and obey the will of God. Yung mga pinapanood sa yung mga noontime show na puro lawlessness in the Bible, karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. We shouldn't follow that, mga minamahal. Ang ating pina-follow, ang sabi ng mga apostoles, follow me as I follow Christ. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. The gospel invites us to receive God's love and grace through Jesus Christ, leading to a life of love, amen, forgiveness and service, faithful service to God, denying oneself and rejecting worldly influences. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Ang naganap sa talipa, hulusulo, lahat yan nakasulat sa banal na kasulatan, pagpapatunay lamang na hindi lamang umibig ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa salita, kundi sa gawa. Ating nakita at yun ang ating susundan, mga minamahal. At hindi tayo magkakamali kailan pa man. Magpakailan pa man, hindi tayo magkakamali sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Sa lahat ng mga baguhan na narin, ating mga bisita, inaanyayahan po namin kayo na pumunta dito sa harapan. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon bilang Diyos at hari ng inyong buhay. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one
Hallelujah. Hallelujah. This is my story. This is my song. Yes, hallelujah. Praising my risen King and Savior. Oh, the day, Lord. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You'll never fail. You'll never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. We worship you, Lord.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved minister, Willie James Almeida Jr. sa pinagpalang mensaheng ating napakinggan. Sa lahat ng baguhang nasa harapan, mga minamahal, dito po muna kayo tumingin at unawain niyo po ang aking sasabihin. Yung namang mga naglalakad pa left and right ng grandstand at galing sa likod, dumiretso lang po kayo, mga minamahal, habang ako'y nagsasalita. Ilang araw ang lumipas, sunod-sunod na bagyo ang pumasok sa ating sariling bansa. Dagdagan pa ng 6.9 na lindol, mga minamahal. Sa bawat araw, may binabawian ng buhay. Sa bawat araw, may nawawalan ng kabuhayan. Sa bawat araw, ay may nawawalan ng pag-asa. Right. Nakakalungkot man sabihin, kahabag-habag ang kalagayan ng ating mga kababayan. Subalit kayong baguhang narito ngayon, mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, hindi kahabag-habag ang inyong kalagayan, bagkos ang nasa inyo ngayon ay ang walang hanggang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat kayo ay nasa tunay na iglesia, tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ang iyo pong isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan upang magkaroon ng katiyakan na dumating man ang kinakatakutang biguan, muling pagbuyak ng lupa, mga bagyong darating, mga lindol na darating, ay magkaroon kayo ng tinatawag na kaligtasan at mamanahin nyo pa ang buhay walang hanggan. Ang inyo pong isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan. Pakinggan nyo pong maigi. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Dito sa makasalan ng daigdig, maraming Diyos ang sinampalatayan ng tao, datapwat sila ay napahama. Subalit sa langit, mga minamahal, meron lamang isang Diyos na dapat sampalatayanan, Diyos na dapat paglingkuran, Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos na inyong sasampalatayanan ay walang iba kung hindi ang Diyos na lumikha sa inyo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang iisang Diyos na dapat niyong sampalatayanan. Unang reglamento ng kaligtasan. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, ang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan, magpatuloy ka sa kasalanan. Isang araw, gigising ka sa iyong higaan. Ang kasalanan ginagawa mo ay may bunga ng karamdaman. At sa susunod na araw, hindi ka nababangon pa mula sa iyong higaan. Sapagkat ang kasalanan ginagawa mo ay magkakaroon na ng kabayarang kamatayan. Kaya nga ang kasalanan, kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran bilang pagsasagawa ng ikalawang reglamento ng kaligtasan. At ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang layunin ng bautismo, sabi nila Aklat ng Gawa 2:38, ay upang mapatawad ang lahat ng kasalanang inyong pagsisisihan sa mga sandaling ito. At ang kahulugan nito, sabi ng Roma 6:4-5-6, ay upang makalakad kayo sa isang panibagong buhay. Bilang pagsasagawa ng ikatlong reglamento, ang tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At ang 4 na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo, na ang tanging gagawa nito ay walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa inyong pakipag-fellowship, pagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon,
pagdalo sa ating mga banal na gawain, ibabahagi sa inyo ng mahal na Panginoon ang kanyang Santong Espiritu. Yan ngayon ang inyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihan, ang kasalanan nyo'y mapapatawan. Kapangyarihan, ang mga karamdaman nyo'y gagalim. Kapangyarihang magbabago ang inyong mga buhay. Ang inyong kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan. Ang kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. At ang inyong mga panalangin ay magkakaroon ng katugunan. Dumating man ang mga sakuna pang darating sa susunod na araw, may tiyak kayong tinatawag na kaligtasan. Sabi ng Lucas 10:19, huwag niyo ikagalak ang mga bagay na yan. Sapagkat ang higit at dapat niyong ikagalak, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi namin sa gabing ito, ang nasa inyo ngayon ay ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong mga kamay. Habang nakayuko yung mga ulo, sundan niyo po ang maiksing panalangin ng pagsisisi na aking bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita. At narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay. Ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man sa pangalan ni Jesus. I pray. Panatiling nakataas sa mga kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat mapagpalam ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kanan, sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved na Evangelist, Well the Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming pong salamat sa maraming kalung demonstrasyon ng biya sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord God, ito nawa ang simulain ng kanilang isang maningas at mabungang paglilingkod sa iyo at sa kanilang buhay, pahintulutan mo po maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila 10 na kalmamahal sa buhay at sa aklat ng buhay sa kalangitan, maliwalag mong isulat ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Baba na po mga kamay. Ang ating pong isinagawa ay una't ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at pagsisisi. Bago kayo umuwi, mga minamahal, para hindi masayang ang inyong pagsagawa ng palampatay at pagsisisi, tanggapin niyo ang bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pero marami na tayo na bautismo kanina. Yung hindi pa na bautismohan, huwag niyo po sayangin ang gabing ito. Umuwi kayong nabautismuhan, pag nabautismuhan kayo, mapapatawad ng kasalanan, gagalingan yung mga ramdaman at sasaganan yung buhay, magkakaroon ng katugunan ninyong mga panalangin at patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon para matanggap niyo naman ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po magpatuloy mga minamahal, ating beloved ordained preacher, beloved Father Dick, para po sa ating pangailangan. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po ating beloved ordained preacher, Brother Louie Angeles. Tayo po dadako sa ating mga pangangailangan sa gabing ito, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos sa gabing ito. Pagkatapos nating magawa ang kalooban ng Diyos, bukas ang langit para sa ating mga dalangin sa gabing ito. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Sa gabing ito, magkaisa po tayong dumalangin sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito kami, O Diyos, sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida and the beloved children, O God. Kami nagpapakumbabang loob, humingi ng tawad. Saan mo kami nasumpungan, nasama yung mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Igawad mo yung dakilang kahabagan, patawarin mo ang bawat isa sa amin, linisin mo gawing karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Ikiling mo yung pandinig sa aming dalangin sa gabing ito, manmisanan pa, O God. Dalangin ko pagpalain mo, O Diyos, ang lahat
lahat ng kapatiran narito sa buong mundo nakantabay sa iyong banal na gawain, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat pangangailangan, lutasin mo ang kalang mga problema, pagalingin mo ang lahat ng may taglay na karamdaman, maging sa mga baguhan at tumanggap sa iyo. Minsan nadagdagan mo ang kalang pananampalataya at pagalingin mo ang mga karamdaman. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak. Pagpalain mo, O Diyos, sa banal na iglesia ito, sa bangunan ng beloved children, dalayan ko po sa kanilang pangangasiwa, sa banal na gawain, mahabang buhay, malusog, malakas sa pangatawan. Ingatan mo sila ilay sa karamdaman, O Diyos, sa pangangalaga sa banal na iglesia ito. Pagpalain mo ang lahat ng kapatiran sa buong Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, naroon ang lahat ng kapatiran. Pagpalain mo kaming lahat sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong po ninyo inyong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. At atin pong sawayin ang lahat ng karamdaman meron sa inyong mga katawan, sa mga bisita. Ipatong niyo ang kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng inyong katawan na merong karamdaman. Banggitin niyo ang karamdaman meron kayo, taglay na karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, mga problema, mga bisyo. Ating sawayin sa gabing ito sa makapangyarihang pangalan ng ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Dakila namin ang mamisan ang bawa Diyos sa gabing ito, ang banal. Amin pong ginagamit ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan at minsan na pa namin sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa bawat kapatiran narito, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na kantabay sa iyong banal na gawain. Yun at mo'y mapagpalang kamay, pagalingin mo lahat ng may karamdaman, i-bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of sickness, infirmity, sickness, and diseases, I command you to cast out right now in the name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, lahat ng uri ng karamdaman, meron taglay ang bawat isa. Lahat ng mga problema, bigyan mo ng kalutasan, O God. Pagpalain mo ang bawat mananampalataya sa gabing ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of lukewarmness, backsliding spirit, hallelujah, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, cast out in the mighty name of Jesus. Yes, God. Problem be solved in the name of Jesus. In Jesus, problem be solved in Jesus' name. Amen. Vices began, cast out. Yes, Be blessed, be healed, be strong. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat mo minamahal ay tumayo. At bilang pananampalataya sa ating mabait na Diyos, tayo po sisigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. Para sa mga bisita, ang ating sisigaw na hallelujah, ito nasa banal na kasulatan, Revelation chapter 19, ang mga tao doon sa langit sumisigaw ng malakas ng hallelujah. Ito'y pagpupuri sa ating mabait na Diyos. Amen. So tayo po isisigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay lukso mga minamahal para tumakas yung mga karamdaman sa ating mga pangangatawan. Purihin natin dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, dearest Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. At tayo po dadako na po sa ating announcement. Ibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Doc Alarcon. Praise the Lord. God bless you, beloved.